Kuya, anong nangyayari? Ano kaya nangyayari kay Kuya? Bakit nagbabagong anyo niya? No! Kuya! Kuya! Ang sarap ng dugo mo, Rhea. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako mapipigilan. Hindi mo mapipigilan sarili ko ngayong gabi. Rhea! Wag! 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 Ano ba? Wag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Pasensya na, Kuya. Pero kailangan kitang saktan. Hindi ka na tao. Kuya, taka. Ano ba? Ano ba pwede kong gawin? Asin, kailangan ko ng asin. Eto, makukuha ko na. Eto. Hindi ba ako nananaginip? Bakit nagkaganon si Kuya? Anong nangyayari? 3 linggo bago maganap ang pangyayaring ito. Wala pang anumang presensya ng aswang sa simbahan ng San Agustin sa buhay ni Delia at ng anak niyang si Rhea. Normal pa ang lahat ng bagay. Si Delia, tumatayong padre di pamilya at haligi ng tahanan ng kanyang 2 anak na abala sa kanilang mga gawain. Kilala siyang aktibo sa mga gawain sa simbahan, palaging nangunguna kapag pagiging relihiyosa ang pag-uusapan. Aktibo sa mga prayer meeting, aktibo rin sa pagbibigay ng donasyon, palaging kasama sa pagdarasal. Tuwing araw nga ng linggo, maaga itong bumabangon para gumayaka at pahangos pa nitong pinupuntahan ng anak na dalaga na palagi na lang nagtatagal sa paglalagay ng makeup sa muka bago pumunta ng simbahan. Rhea! Saglit lang, Ma! Ay, anong oras na? Mag-alas 7 na. Maya-maya magsisimula na ng misa si Father. 8:00 pa naman yun. Hindi natin kailangang magmadali. Saka lalakarin lang naman natin. Ay, Diyos mio, Rhea! Ano pa naman yung klaseng damit na yan? Abay, kulang na lang ilabas mong kaluluwa mo. Ganyan ba ang tamang pananamit sa simbahan? Ma, ang tawag ko dito, off-shoulder. Ganito ang damit ni na Marimar at Maria Mercedes noong panahon. Ang ganda kaya. Ay, Diyos ko, kaawaan ka ng may kapal. Anak naman, Diyos ang pupuntahan natin, hindi boyfriend. Magpalit ka, ayoko ng kanyang bihis. Naman, hindi ko trip yung ibang damit dito. Ang baduy na eh. Basta, magpalit ka. Hindi ka tanggap-tanggap ng Diyos ang ganyang kasuotan. Nakakahiya ka. Hindi mo ba alam na ang mga babae sa simbahan ay dapat sumusunod sa yapak ni Santa Maria na pupuno ng dangal at respeto sa sarili? Ilang beses ko nang itinuro yan sa'yo. Eto na, Ma, magpapalit na. Ay, teka, ano naman kaya yon? Ma, wag mong ibukas ang bintana. Nagbibihis ako. Ay, wag kang magulo. Ma naman eh, nakikiusyoso ka na naman sa kapitbahay. Pwede ba? Hayaan mo na sila. Huwag kang ang maingay. Kaya na lang tayo binamalas dahil inuuna mo yung kanyang mga pag-aaral na yan. Ang sabihin po ninyo, kaya tayo minamalas kasi batugan kayo. Wala kayong ginagawa kundi mag-inom. Aba, ang kapal na mukha mo napagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ka mabubuhay kung wala ako. Okay lang. Mas mabuti nga na ang demonyo ang maging ama ko kaysa sa inyo. Wala kayong kwenta, ama. Wala ka rin kwentang anak. Hoy, kita mo na. Tamang hinala ko. Sumasamba sa demonyo yang si Kian. Yan na naman kayo sa paghihinala nyo eh. Anong hinala? Narinig ko lang yun sa kanila. Hayaan na ho natin sila. Pakiba natin. Ay, kabaga nawa sila ng may kapal. Ipagdadasal ko sila mamaya.
Napabuntong hininga na lamang si Rhea dahil sa inasal ng ina. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapalit ng damit. Pagkatapos ay lumakad sila papunta ng simbahan na malapit lang sa kanilang bahay. Pagdating doon, kakonti pa lang ang mga tao. Pinili ng ina na umupo sa pinakabakanting unahan kahit ayaw naman ni Rhea doon. Ang katwiran niya, mas malapit daw sa pare. Lumuhod ito at nanalangin, hawak ang rosaryo. Si Rhea naman, pabulong-bulong habang nakaupo. Si Mama talaga. Akala mo napakabanal kapag naririto sa simbahan. Pero kapag nasa bahay, kung kani-kanino nakikiusyoso, chismis dito, chismis doon. Anong sinasabi mo? Wala po, Ma. Ang sabi ko, ang lamig dito sa simbahan. Parang bagong lagay yung aircon, ano? Ay, hindi magkaka-aircon dito kung hindi dahil sa akin. Ako ang may donasyon niyan. Donasyon? Pero pambayad sa utang wala. Anong sinabi mo? Wala, Ma. Tigilan mo ko, ha? Hoy, Delia! Cynthia, ay dito ka na maupo. Ang aga niyo ah. Talagang inagahan namin. Kasi ganitong oras, abay nag-iingay yung mag-amang Wally at Kian. Ang sakit sa tinga. Oh? Nag-away na naman yung mag-ama? Ay, ano pa ba? Si Kian naman kasi, sa halip na mag-aral, aba, alam mo kung ano ginagawa. Mahilig lang naman sa banda yung Ay, bata. yun na nga. Ang binabanda ba naman? Mga kanta ng demonyos, Panginoon ko po. Saka, ang pormahan, laging maitim ang mata. Nakaitim na t-shirt at pantalon. Kung ano-anong kwintas na parang Illuminati. Abay, ang hinala ko, ha? Sumasamba sa demonyo yung batang yan, kagaya ng lola niya. Bata pa lang si Kian eh. Patay ng lola niya. Malay mo, naipasa yung ganoong gawain ng lola niya sa kanya. Dapat dinidisiplina ni Wally ang Ay, anak naku, niya. isa pa yan. Wala rin kwenta si Wally. Aba, palagi ko na lang nakikita sa kanila. Kapag walang trabaho, naglalasing. Aba, ewan ko ba kung bakit nagkakaganyan yan. Dati naman, active yan sa pagsisimba kagaya natin. Aba'y naligaw ng landas. Ganyan ang nangyayari sa mga taong nawawala ng pananampalataya. Ay, salamat na lang talaga sa Panginoon. Hindi tayo kagaya nila. Hindi tayo nawawala sa landas natin. Ay, thank you, Lord. Oo nga naman. Ay, talagang salamat at hindi tayo nagaganyan. Ma, pwede tama na muna yan. Nandiyan na si Father, oh. Ay, ayan na pala. Ay, kaawaan-awa ako ng Diyos. Na-stress na naman ako sa mga taong hindi inaayos ang buhay nila. Ay, oo nga, ako rin naman. Pero tama si Rhea. Ay, mamaya na ulit tayo magkwentuhan. Nandiyan na si Father. Hindi na sumagot si Delia. Sa halip, inayos nito ang kanyang upo at ang kanyang postura. Para bang hindi nagchichismis at naninira ng kapwa. Napasimangot na lamang si Rhea sa inasal na yun ng kanyang ina. Pagkatapos ng misa ay dumiretso na sila pauwi ng bahay. Pakanta-kanta pa ng worship song si Delia at binabati ang lahat ng mga nakakasalubong. Nagbibigay pa ito ng barya sa mga pulubi. Sa parteng maraming tao, bagay na kinaiinisan lalo ng anak niya. Kaya naman, pag uwi nila naisipan niyang kausapin ang kanyang ina. Ma, alam mo bang ginagawa mo? O ano naman ang ginagawa ko? Yung topic kanina ni Father, yung tungkol sa Pariseo at Publikano. Yung mga Pariseo daw, feeling perfect, pero masama ang ugali. Pero yung mga Publikano, mapagkumbaba. Alin ka dyan, Ma? O syempre, yung Publikano. Sinasabi mo bang mapagmataas ang nanay mo? Hindi naman sa ganun, Ma. Naisip ko lang na parang hindi naman tama na i-chismis natin yung ibang tao. Tapos sa simbahan pa. Parang hindi maganda yung ginawa mo kanina, Ma. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Eh kasi nga, diba, the truth will set you free. Yun ang ginagawa ko. Hindi yun ang totoo. Kasi nakuha nyo lang naman yun sa pakikiusyoso, hindi ba? Eh bakit ikaw? Hindi mo tingnan yung sarili mo.
Palagi na lang nagsusuot ng damit. Halos maghubad ka na at yung makeup mo, abay ang kapal-kapal. Ma, simple na nga lang to eh. Kasi sa simbahan tayo pupunta. He! Ang mabuti pa, magsaing ka na. At maghahanda ako ng ulam para sa pananghalian natin. Hindi na nagsalita pa si Rhea. Nakasimangot siyang umalis sa harap ng ina at nagtungo sa kusina para gawin ang mga gawain niya. Isang araw, biglang may nausong sakit sa kanila. Halos lahat ng bata ay nilalagnata na may kasamang pagsusuka at pagtatae. Nakita ni Delia si Kian na nagsaset up ng instrument niya sa kanilang terasa. Nagpatugtog ito ng mga rock na kanta na may pagka-demonic ang mga lyrics. Nakiusyoso naman ang ginang sa ginagawa ng binata at pagkatapos ay naisipan nitong lumabas para puntahan si Kian pero biglang pinigilan ni Rhea. Oh, Ma, saan ka na naman pupunta? Hindi mo ba nakikita? Nagsasademonyo yung anak ni Wally. Ang lakas ng tunog ng speaker. Paano ako makakapag-rosaryo? Ma, maaga pa naman. Hindi pa naman gabi. He! Wag mo akong pakialaman. Wag mo akong pigilan. Kailangan ko siyang puntahan. Kasi may hinala ako na yung lalaking yan ang nagdadala ng kamalasan sa lugar natin. Ma! Ma! Ay, si Mama talaga oo. Hoy! Kian! Hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa mo? Ang aga-aga nagtatawag ka ng demonyo! Hindi mo ba alam na masama yan? Nakasulat sa Biblia na huwag kang sasama sa demonyo! Walang galang na ho Hindi ho ako sumasamba sa demonyo. Kumakanta lang po ako tsaka nagpa-practice ng gitara. Ganoon pa rin yon. Iadya ka sana ng Diyos sa demonyong yan. Iho, hindi mo ba alam? Hindi ho kayo musikero kaya hindi nyo maintindihan. Ang tawag ko sa ginagawa namin, sining ho. Hindi ho pagsamba sa demonyo, kagaya ng iniisip nyo. Ay, syempre itatanggi mo yan. Alangan namang aminin mo, hindi ba? Ano bang nangyayari dito? Nayang anak mo, pagsabihan mo, abay hindi magandang ginagawa niyan. Ma, tama na. He, wag kang makisabat sa usapan ng matatanda. Pwede ba, Delia? Pabayaan mo kami ng anak ko. Hindi ko siya kinukonsente sa ginagawa niya. Pero wag kang makikialam. Bakit naman hindi? Bukod sa nakakapirwisyo na yung anak mo, ang lakas-lakas magpatugtog. Malademonyo pa yung lyrics ng kinakanta. Baka yan ang dahilan kung bakit minamalas ang tao dito sa village natin. Simula nang mapadala siyang pagmumusika niya ng ganyan, biglang nausong sakit. Baka nga mamaya niyan, hindi lang basta sakit ang mangyari. Teka nga sandali. Pinagbibintangan mo ba ang anak ko? Sa nagkakauso ang sakit ngayon? Ay, bakit? Ano pa ba? Wala kang karapatang gawin yan. Meron akong karapatan. Dahil parte ako ng village na to. Concern ako sa mga nakatira dito. Ipababarangay kita! Ay, sige, ipabarangay mo ako! Tingnan ko lang kung sinong mas ipapabarangay sa gagawin ko! Nagwawalwal na yung rosaryo mo! Ang galing mo magsalita ng ganyan! Ma, ano na naman gagawin mo? Huwag ka makialam! Teka, Ma, bakit mo kinukuha ang mikropono? Huwag ka ngang makialam, sabi! Ma naman! Hoy! Hello! Hello, hello! Mga kapitbahay! Yang si Kia na anak ni Wally, abay nagtatawag ng demonyo! Kaya siguro nauso ang sakit dito sa village natin dahil sa batang yan! Kung pakikinggan yung mabuti ang kinakanta niya, parang kanta ng mga taong sumasamba sa Satanas! Grabe naman yung nangyayari. Totoo ba kayo? Dalia! Tama na! Isa kang reliyosang na babaliw! Hayaan mo ako sa ginagawa ko! Ma, tama na. Nagsisilabasan na yung mga kapitbahay natin. Nakakahiya. Ay, huwag ka makialam dito! Mga kapitbahay! Dapat ipabarangay natin yung mag-amang yan! Abay nakakapirwisyo dito sa lugar natin! Oo nga, Ate Delia. Tama ka. Ang lakas ng pagpapatugtog ng batang yan. Nakakarindi na. At saka, nakakakilawot ang mga kinakanta niya. Dapat nga dyan, ipabarangay.
Nasisiraan na ba kayo? Tama si Delia at Cynthia. Dapat nga dyan sa mag-amang yan, ipabarangay. Isa rin ako sa hindi nagagandahan sa mga kinakanta niya. Kaya baka nga, siya ang dahilan kung bakit nagkakasakit ng sabay-sabay ang mga anak ko. Ay, bitiwan niyo ako! Isa mo yan. Bitiwan niyo ako! Anak! Bitiwan niyo ang anak ko! Nagtulong-tulong silang dalhin sa barangay hall ang mag-ama. Nagdesisyon ang mga otoridad na kumpiskahin ang mga gamit ni Kian, ang kanyang mga drum, electric guitar. May mga kinuha ring kandila at iba't ibang medalyon at kung ano-ano pang mga related na mga demonic na gamit. Hindi kasi sila pwedeng i-blatter kasi sila ang may-ari ng lupa. Kaya kinuha na lang ang mga gamit. Kinagabihan, galit na kumatok si Kian sa bahay ni Delia at Rhea at nagbukas naman ito ng pinto. Oh, Kian, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Aling Delia? Nagro-rosaryo si Mama. Pwede ba mamaya na lang? Ayaw nang maabala. Wala akong pakialam. Kailangan ko siya makausap. Hoy! Kian, sandali! Mamaya ka na pumasok! Aba, Ginoong Maria na po. Aling Delia! Hoy, bakit ba? Nagro-rosaryo ako eh. Bakit mo ko hinahanap? Napakasama ninyo. Dahil sa ginawa ninyo, kinuha sa akin ang mga gamit na pinakaiingatan ko. Hindi lang basta gamit ang mga yun. Mahalaga yun sa akin! Kinuha yun sa'yo para sa ikabubuti ng lahat. Itigil mo nang ganong gawain. Magsimba ka na lang. Matutuwa pa sa'yo ang Panginoon. Bakit ba pinagbibintangan niyo ako na sumasamba sa demonyo? Ano pa bang tawag sa ginagawa mo? Mahal ko ang musika. Hindi porket parang demonyo ang lyrics, kinakanta ko na yun. Sinasamba ko ng demonyo. Ay, paano mo ipapaliwanag yung mga nakitang itim na kandila, mga medalyon sa kwarto mo? Yung mga itim na kandila at yung mga medalyon na yun, mga iniwan sa akin yun ni Lola. Iniingatan ko. Nakatabi lang yun para kahit papaano may alaala ko sa kanya. Hindi yung ginagamit sa masama. Masus! Palusot ka pa. Simula lang naman na maging aktibo ka dyan sa pagbabanda mo. Aba, may nalas na lahat ng taga rito. Naging aktibo ako dahil ako nagpapaaral sa sarili ko. Umi-extra ako sa pagbabanda. Alamin niyo muna kasi ang kwento bago kayo manghusga. Wala akong pakialam. Siyempre, gagawa ka lang ng kwento para siyempre magpaawa. Wala ka talagang puso. Ipokrita! Makajos! Banal balayot! Abay, idadamay mo pa ang pagiging makajus ko. Abay, umalis ka na at nagdadasal ako. Alis na! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Rhea! Isara mo na yung pinto! Wala nang nagawa si Kian, kundi ang umalis at pahangos itong lumabas ng bahay ni Delia. Sinubukan naman siyang habulin ni Rhea dahil naaawa siya sa binata, pero pinigilan siya ng ina. Kinabukasan, dumating ang anak ni Delia na si Samuel. Nagbakasyon ito sa probinsya habang nagre-review para sa bar exam. Pinaghandaan ni Delia ang pagdating ng anak. Nagluto siya ng maraming masarap na pagkain na paborito ng anak at ipinatawag ang mga kapitbahay para makipag-celebrate sa kanila. Hindi pa ba magkakainan? Parang gutom na ako, Ate Delia. Naku, maya-maya pa ng konti. Hindi pa dumarating si Samuel. Ay, ang tagal naman. 12:00 na eh. Ma, dumating na si Kuya. Ma? Ay, anak ko! Ay, mabuti naman at dumating ko na. Ay, Pasensya naman, tinanghali ako eh. Medyo matraffic ay, okay lang anak. Ay, Cynthia, pasabi sa mga bisita, pwede na kumain. Nandito na si Samuel. Sige ho. Ma, gusto mo na magpahinga sa kwarto ko ha? Ay, sige anak. Lumabas ka na lang mamaya ha. Maraming pagkain. Niluto ko lahat ng paborito mo. Sige ma. Ay, siya sige anak. Ma, bakit kaya ganun si Kuya? Parang namamayat siya. Saka sobrang itim ng talukap ng mata. Hindi ko halos siya makilala. Hayaan mo na. Baka na-stressed lang.
Alam mo naman, mahirap talaga ang exam sa law. Kaya siguro nahihirapan din siya sa pagre-review. Siguro nga, Ma. Ella, sige na. Tumulong ka na lang sa pag-aasikaso sa mga bisita. Opo, Ma. Kayo! Magsikain na pero magdasal na muna, ha? Bless the food! Oy, walang magbabalot dyan! Parang gusto ko nang iluwa itong pinaka... Magkatulong na nag-asikaso ang mag-ina sa mga kapitbahay nilang bisita. Si Rhea naman, hindi mapigilan ang mag-alala sa kuya niya. Kaya pabalik-balik siya sa kwarto nito at sinisilip ang siwang ng pinto. Pagdating ng hapon, nagsialisa na ang mga bisita. Marami pang pagkain ang natira at hindi na nila ito kayang ubusin. Kaya naman, naisipan ni Delia na magdala sa mga kapitbahay na hindi nakapunta, kagaya na lamang ni Wally. Tao po! Tao po! Delia, ano kailangan mo rito? Alam kong nagkasagutan tayo nung nakaraan. Pero kasi, turo ni Father, maging mabuti pa rin sa kapwa. Kaya heto nagdala ko ng ulam. Ay, ayaw ko sanang tanggapin, kaso kaldereta paborito ko ito Pampulutan ko mamaya. Salamat. Hindi ka kasi pumunta, kaya dinalhan na lang kita. Ano ba meron sa bahay ninyo? Nagpahanda ako. Abay dumating na yung anak ko galing sa probinsya. Si Samuel. Oo nga pala. Pumunta siya ng probinsya para makapag-focus sa pagre-review niya sa bar exam. Hindi na kasi siya nag-enroll sa mga review center na yan. Self-review ang ginagawa niya para naman makatipid. Mag-aabogado na kasi yung anak ko. Hindi kagaya ng ibang bata. Kung ano-anong inaatupag, hindi inuuna ang pag-aaral, nakakapirwisyo pa sa iba. Tinutukoy mo ba ang anak ko? Wala naman akong sinabi. Nasa iyo na yung kung hindi ka nakailag, tinamaan ka. Baka gusto mong isampal ko tong kaldereta sa pagmumukha mo. Ang mas mabuti pa, hindi ko nalang tanggapin tong ulam na to na binibigay mo. Oy, Kung magsalita ka naman kung ano-ano. Wally naman. Abay, sayang ito. Ang sabi mo, paborito mo. Di bali na. Iuwi mo na lang yan. Alam ko na kung nung ipinunta mo rito. Wala na akong oras para sa'yo. Umalis ka na. Hoy! Wally! Hoy! Bastos na to Hindi pa umalis yung kausap niya tapos biglang isinara ang pinto? Kaya ganyan yung anak mo kasi ganyan ang tatay. Uy, guilty talaga siya. Walang pinatbat yung anak niya sa anak ko. Kalis na nga. Buwi ka na! Naturingan pa namang ang laki ng rosaryo sa liig mo! Sama naman ang ugali mo! Uy, papansin! Hindi ko pa rin to iiwan! Pairap-irap si Aling Delia na tumalikod para umalis sa bahay ni Wally. Dinala na lamang niya ang kaldereta sa bahay. Itinabi sa ref. Mukhang napahaba ang tulog ni Samuel, kaya naman kinabukasan na ito gumising. Excited si Rhea na makabanding ang kapatid niya, kaya nang lumabas ito ng kwarto, agad niyang sinalubong. Hindi siya nito pinansin. Naglakad lamang ito ng dire-diretso papunta sa sofa at naupo doon. Sinundan naman siya ni Rhea at umupo ito sa tabi ng kapatid. Kuya. Rhea, ano ba yun? Ano bang nangyari sa'yo? Tulala ka Wala. Kuya, alam mo naman na kapag may problema ka, pwede kang magsabi sa akin. May problema ka ba? Wala. Ayos lang ako. Mukhang hindi ka nakakatulog ng maayos Ang laki-laki na ng eye bag mo. Tapos, nangangayayat ka na, paputla ka pa. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Wala naman akong sasabihin. Okay lang ako, Rhea. Hindi ka okay. Hindi naman ako magtatanong ng ganito kung nakikita ko na maayos ka. Ayos lang ako!
Kuya, bakit mo ba ako sinisigawan? Tatanong lang eh. I'm sorry. Okay. Kuya, kung hindi mo pa kayang sabihin ngayon, di hahayaan na muna kita. Pero sana, bigyan mo naman kami ng pagkakataon na malaman kung ano bang nangyayari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magsasabi ako. Pwede ba sa ngayon? Hayaan mo muna ako. Sige kuya, tutulong na lang ako kay nanay sa pagluluto. Teka, Rhea. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Kumaganda ang kutis mo. Mukhang maganda ang daloy ng tugko sa katawan mo. Exercise lang, tsaka balanced diet. Pero huwag mo kong tingnan ng ganyan okay? Sorry, hindi ko sinasadya. Sige na kuya, doon ako sa kusina. Napapikit siya ng mariin at napabuntong hininga. Dumiretso siya sa kusina kung saan nandoon si Delia. Pero wala siyang sinabi na kahit na anong sa kanyang ina. Kinabukasan, araw ng linggo, maagang gumayak ang mag-ina para pumunta sa simbahan. Masayang masaya si Delia ng araw na yun dahil makakasama niya ng pareho ang kanyang anak. Kaya lang, ayaw pang pumasok sa loob ni Samuel. Aba, hindi pwedeng nasa labas ka lang. Ano pang punto ng pagsama mo kung nasa loob kami tapos nandiyan ka sa labas? Sige na Samuel, pumasok na tayo sa loob. Abay maraming tao dyan. Pagkakataon ko na ito, ipapakita ko sa kanilang anak ko magiging abogado. Oo nga kuya, akala ko ba mas excited ka pang magsimba? Baka nakakalimutan mo. Dati kang sakrista ng simbahan ito. Oo nga, pero parang wala ako sa mood pumasok. Bakit naman mawawala ka sa mood, anak? Kaninang umaga nga, ang aga mong gumayak kasi sa ilang buwan mo sa probinsya, ngayon ka lang ulit makakapagsimba. Pasensya na po. Akala ko po kasi ganun pa rin pagdating ko. Pero iba na yung pakiramdam ko. Kuya, hinala ko talaga may problema ka. Tingnan mo, naapektuhan na pati yung pagsisimba mo. Hindi ka naman ganyan dati. Napansin ko rin yon anak. Kung ano man ang problema mo, ipagdasal na lang natin yan sa Diyos. Gusto ko nga rin pero... Pero ano? Ayan na anak, magsisimula ng misa. Halika na, pumasok na tayo. Sige na kuya, hindi ka naman namin pwedeng iwan dito eh. Sige na. Bilisan ninyo, sa unahan tayo dapat. Walang nagawa si Samuel kundi ang sumunod na lamang sa ina at sa kapatid nito, lalo na't hawak ni Rhea ang kanyang kamay. Pagdating doon ay nagsimula na ang misa. Hindi mapakali si Samuel kung saan-saan siya tumitingin-tingin at walang tigil sa kagagalaw. Hanggang sa magsimula ng manalangin, lalo nang naging balisa si Samuel at pinagpapawisan ito ng sobra. Pagkatapos magdasal, may pagtataka siyang tiningnan ang ina, ang kapatid. Hindi niya maintindihan kung paano ipaliliwanag sa mga ito ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Oo nga kuya, kanina ka pa galaw ng galaw dyan. Hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman ko eh. Anak, ano ba kasi talagang problema mo at nagkakaganyan ka? Magsabi ka na kaya sa amin ni Mama. Nainitan ako eh. Sobrang init. Ha? Mainit ba, Rhea? Ang lamig-lamig nga dahil sa aircon na pinakabit ni Mama. Hindi ko po maintindihan, Ma. Ginagawa mo bang excuse yan para hindi makapagsimba? Ma, hindi po. Ma, namumulang buong mukha ni Kuya, pati ang mata niya. Ay, naku, oo nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba, anak?
Ma, lalabas lang muna ako ha. Hindi ko talaga kaya. Sige. Pagtayo ni Samuel ay nagkatinginan ang mag-inang si Delia at Rhea. Kapwa sila nagtataka sa nangyari kay Samuel. Pareho lang silang walang ideya. Pagkatapos ng misa, nagmamadaling lumabas ang dalawa para puntahan si Samuel. Pero wala na ito sa labas. Hinanap nila ito sa loob ng simbahan pero hindi nila ito makita. Naisip nila na baka umuwi na ito ng bahay. Nagkasundo naman sila na hiwalay muna silang dalawa dahil si Delia ay mamimili muna sa palengke. Si Rhea naman umuwi para usisain ang kuya niya. Pagdating doon ay nakita niya ito sa kusina. May ginagawa sa lababo. Pinuntahan niya ito at nilapitan. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang makitang ginagawa ng kanyang kapatid. Rhea? Kuya, anong ginagawa mo? Wala. Kinakain mo yung hilaw na baboy? Hindi. Hinuhugasan ko lang. Huwag mo nang itanggi. Nakita ko ang ginagawa mo. Kinakain mo yan na parang gutom na gutom ka. Tingnan mo, oh. May dugo ka pa sa labit sa pisngi. Wala ito. Huwag mo itong sasabihin kay Mama. Kuya, magsabi ka nga sa akin. May nangyari ba sa'yo habang nasa probinsya ka? Kaya ka nagkakaganyan? Wala, makinig ka sa akin. Walang nangyari sa akin. Kuya naman, huwag mo na kaming paglihiman ni Mama. Hindi na normal ang nangyayari sa'yo. Pwede Tapos ba? ganyan ang ginagawa mo? Rhea, pwede ba? Huwag mong pangunahan ang mga nangyayari. Hinuhugasan ko lang itong baboy kasi magluluto ako ng adobo para pagdating yun, kakain na lang kayo. Bakit may dugo ka dyan? Natalsikan lang. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Nagkamali ka lang nang nakita mo. Iniwan na lang ni Rhea ang kuya niya sa kusina. Dumiretso na lamang ito sa sala. Hindi pa rin siya naniniwala dahil malinaw ang nakita niya. Kinakain ng kuya niya ang hilaw na karne. Kinagabihan habang nakahiga sa kwarto. Hindi mapakali si Rhea. Naaalala niya kasi ang kuya niya at di siya mapakali. Naisipan niyang bumangon sa pagkakahiga at tumayo para puntahan sa kwarto si Samuel. Pero pagdating niya doon, wala na ito. Kuya? Nasaan na naman kaya si Kuya? Maaga naman yung natutulog ah. Teka nga, titingnan ko sa sala. Ay, teka, si Kuya yun ah. Kuya! Kuya! Bakit di niya ako pinapansin? Susundan ko nga. Parang papunta siya ng kusina. Kuya? Kuya, anong nangyayari? Ano kaya nangyayari kay Kuya? Bakit nagbabagong anyo niya? Kuya! Kuya! Ang sarap ng dugo mo, Rhea. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako mapipigilan. Hindi mo mapipigilan sarili ko ngayong gabi. Rhea! Wag! 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 Ano ba? Wag! Bitiwan mo! Bitiwan mo! Pasensya na, Kuya. Pero kailangan kitang saktan. Hindi ka na tao. Kuya, taka. Ano ba? Ano ba pwede kong gawin? Asin. Kailangan ko ng asin. Ito. Makukuha ko na. Ito. Hindi ba ako nananaginip? Bakit nagkaganon si
Kuya! Anong nangyayari? Hindi makapaniwala si Rhea, kaya matagal na din siyang natulala dahil sa mga nasaksihan. Ang kanyang kuya naman ay naging isang malaking bulas ng aso na nakatayo na para bang tao. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Naisip na lamang niya ang mga pangyayari ay baka may dahilan. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Delia, pinuntahan niya ito para sabihin ang mga nakita niya. Oh, bakit ang laki ng eye bag mo? Hindi ka ba nakatulog? May nangyari po kasi kagabi. Ha? Hindi ko alam. Sobrang nahimbing ang tulog ko. Alam mo naman ako. Grabe ako kung matulog, parang mantika. Si kuya po. Oh, anong kuya mo? Biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging nakakatakot na aswang. Tapos, inatake niya ako. Hindi po yata si kuya yung umuwi sa atin. Hindi ko alam, Ay sus, Maria Josep naman. Baka naman nananaginip ka lang. Alam mo minsan may mga panaginip na akala mo totoo. Hindi po. Gising na gising ako. At sigurado akong totoo yung mga nakita ko. Hindi totoo yan. Gabi-gabi tayong nagdadasal. Palagi akong nagro-rosaryo. Kaya hindi tayo lalapitan ng masamang espiritu. Pero, napansin mo naman siguro, parang ibang tao na si kuya nang umuwi siya rito. Alam ko, alam mo kasi anak, sigurado ako na may problema yung kuya mo. Hayaan mo muna siya at kapag ready na yon, abay magsasabi yon. Huwag mong pangunahan ng mga bagay-bagay. Pero Ma, na pala ang kuya mo. ano pong ulam? Eto, nagprito ako ng liempo. Paborito mo to, diba? Opo. Napansin ni Rhea na kumikilo si Samuel na para bang walang nangyari noong gabi na yun. Kaya mas lalo siyang naguluhan. Samantala, napansin nila na hindi lumalabas ng kwarto si Samuel. Palagi na lamang itong nasa loob na hindi niya naman dating ginagawa. Hindi naman ito binubuksan ang bintana at masyadong kulong na kulong. Lumalabas lamang ito kapag kakain at kahit sa paliligo ay ayaw nitong gawin. Hindi mapigilan ni Delia ang pagsabihan ng anak, kaya naman pinunta niya na ito sa kwarto. Samuel, hindi ka na nasisikatan ng araw. Simula nang umuwi ka, hindi ka na halos lumalabas dito sa kwarto mo. Huwag mong buksan yan. Bakit? Tanghaling tapat ngayon. Mainit. Kaya dapat nakabukas ang bintana. Okay lang, Ma. Hindi naman ako naiinitan Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba pabisitahin ko si Father? Baka sakaling masabi mo sa kanya ang problema mo. Hindi na kailangan, Ma. Hindi ka na lumalabas ng kwarto. Kahit maligo, hindi mo ginagawa. Tapos ang kwarto mo, hindi mo man lang linisin. Anak naman, bakit ka ba nagkakaganyan? Tama na! Tama na! Uy, Tama na! Panginoon ko, bakit ka sumisigaw? Sinabi ko naman sa'yo na tama na! Bakit ba paulit-ulit? Anak, bakit ka lumalapit? Anong gagawin mo sa akin? Huwag na huwag mo kong pakikialaman! At huwag na huwag kang papasok ng kwartong ito! Naiintindihan mo! Bitiwan mo ako, anak. Masasakal ako. Pasensya na. Pasensya na, Ma. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ako sinakal? Pasensya na, Ma. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang ako. Huwag mo nang ulitin yun, anak. Hindi maganda ang ganoon. Magkumpisal ka sa pare. Dahil nagiging mainitin na yung ulo mo. Hindi ka naman ganyan dati.
Hindi nakasagot si Samuel sa sinabi ng ina. Hindi na rin hinintay pa ni Aling Delia na magsalita pa ito. Kinagabihan, nagbasa muna siya ng Biblia habang nagro-rosaryo. Hindi kasi matahimik ang kanyang isipan dahil kay Samuel. Pagkatayo niya para pumunta sa kwarto, napatigil siya nang marinig ang mga mabibigat at malalalim na yapak sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana para mag-usisa, pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. Ano ba yun? Parang nakakatakot naman. Ang bibigat ng mga yapak na yun Pero wala naman akong makitang kakaiba dito. Ay, mukhang kailangan ko na sigurong magpahinga. Teka, kung kailan tatalikod na ako, saka naman... Teka! Ano to? Diyos ko po! Ano itong nakikita ko? Napakalaking pulas ng aso! Tulong! Tulong! May aswang na nakapasok sa loob! Tulong! Ay, Diyos ko, Panginoon ko! Panginoon ko! Huwag niyo po akong pababayaan! Panginoon! Ma? Anong nangyayari? Teka, ma. Kukuha lang ako ng asin. Bilisan mo! Bilisan mo! Opo, ma. Rhea, bilisan mo! Abay, nasasakmal lang ako ng aswang na to! Rhea! Ma! Eto na po! Isasaboy ko na! Umalis na siya, ma. Ay, totoo ba yun, anak? Napasok ng aswang ang bahay natin. Yun yung aswang na nakita ko kahapon. Si Kuya. Itigil mo yan. Hindi mangyayaring kuya mo yun. Wala akong anak na aswang na mula sa kadiliman. Nakakahiya yun sa mga pare at sa kasama natin sa simbahan. Hayaan mo, bukas na bukas, ipapabless natin tong bahay. Maniwala ka sa akin. Bumalik ka na sa kwarto mo at magdala ka ng bawang at asin. Baka umatake pa yung aswang na yon. Wala nang nagawa si Rhea, kundi sumunod na lamang sa kanyang ina. Kumuha muna siya ng bawang at asin, saka pumunta sa kwarto. Si Delia naman ay nangangatal pa rin ang katawan na bumalik sa kanilang higaan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Kinabukasan, maagang gumising ang ginang at pumunta siya sa simbahan para magsabi kay Padre Rodrigo na ipapabless niya ang bahay nila. Pumayag naman ito at nang ganap na magtatanghali na'y dumating si Padre kasama ang ilang lingkod ng simbahan para gawin ang pagbibless ng bahay. Nung una bang tumira kayo dito, wala ba kayong ibang nararamdaman? Wala nga po, Father. Kaya nakapagtataka na bigla na lang dumating ang aswang sa bahay namin. Mas lalo ninyong tatagan ang pananampalataya. Baka humihina at sinusubo kayo ng Diyos at hinahayaan niya ang kadiliman. Yun nga pong anak kong si Samuel. Parang humihina ang pananampalataya niya. Ayaw na pong magsimba. Nasaan ba ang anak mo? Bakit hindi mo palabasin dito at nang makasama natin sa pananalangin? Teka lang po, Father. Tatawagin ko lang po. Samuel! Samuel! Ay, tulog na naman sa kwarto niya. Ma! Ay, kabayo ka, Rhea. Ano ba? Mabutit lumabas ka. Ay, pupuntahan sana kita sa kwarto mo. Ano to? Talagang itinali mo? Ay, ano pa ba? Yun naman talagang dapat nating gawin, hindi ba? Batang ito talaga, oo. Tara na,
Hayaan mo na yung kuya mo. Naghihintay si Father sa sala. Pero sinabi ko naman po sa'yo, di ba? He, wala nang maraming sabi. Tara na, para din naman ito sa atin, anak. I'm sorry, Ma, pero hindi ako sasama sa panalangin. Ayaw mo makinig sa akin eh. Pwede wag kang sumama kung ayaw mo. Tandaan mo lang na hindi ang kuya mong aswang. Inamalas lang talagang bahay natin. Pailing-iling lang si Rhea sa sinasabi ng kanyang ina. Tumalikod na ito para puntahan ang pare at iba pang kasamahan nito. Pumunta naman si Rhea sa kwarto ng kapatid niya. Hindi nakasara ang pinto, kaya madali siyang nakapasok. Umupo siya sa kama. Natutulog pa ito at pinagbasdan niyang mabuti. Ibang-iba talaga ang itsura nito at inisip niya kung paano kaya ito naging aswang sa probinsya. Ilang sandali pa'y nagising si Samuel. Nagtatakang tumingin sa kanya. Nginitaan naman ito ni Rhea pero kunot ang noo ang isinukli ng kapatid. Paano ka nakapasok dito? Ano pa ba? Eh di dahil hindi nakalak ang pinto mo. Anong ginagawa mo rito? Binabantayan lang kita. Magpapabless si mama ng bahay. Nagpakita ka kasi kagabi. Yun tuloy. Pasensya na. Hindi ko lang makontrol ang sarili ko. Tuwing nagpapalit ako ng anyo. Halata naman kuya. Hindi ikaw yun sa tuwing nangyayari yun. Alam kong hindi mo kami kayang saktan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Eh kapatid kita. Akala ko, hindi mo na ako matatanggap. Ano ba kasing nangyari sa'yo sa probinsya? Bakit ka nagkaganyan? Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama. Ay, Delia, utang na loob. Tama na, hayaan mo na ang choir. Maaantala ang blessing. Mukhang nagsisimula na sila. Si mama talaga. Itinuloy pa rin. Nagsialisa na ang mga tao sa simbahan. Saka pa lamang bumalik sa ayos si Samuel. Pero hindi ito makausapa. Tumayo lamang ito na para bang wala sa wisyo at pumasok sa kanyang kwarto. Hindi maintindihan ni Delia ang nangyayari. Kinahapunan, lumabas ang mag-ina ni Delia para bumili ng ulam. Naabutan nila ang mga kapitbahay nila na nakatingin sa kanila. Parang hinuhusgan sila namang ito. Sa may iskinita ay nandoon si Cynthia at ang iba pa nilang kapitbahay na mukhang pinag-uusapan sila. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, aking hinihiling na ang lahat ng nilalang ng kadiliman, lahat ng espiritong masasama, lahat ng nilalang na nagpapahirap sa tahanang ito ay palayasin sa ngalan niya. Si mama talaga ang kulit. Wala na siyang kailangang palabasin dito. Ang sakit. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Naku, baka dahil sa pagbasbas ni Father, kailangan itigil niya na to. Teka lang kuya. Sasabihan ko kay mama na itigil na to. Teka lang. Pagharian nawa ng liwanag ni Kristo ang bawat sulok ng bahay na ito. Father! Oh, anak. Itigil niyo na po yan. Pakiusap po. Aba, ay bakit ko naman ito ipapatigil? Hindi pa tapos si Father. Kasi po... Ano yun, Iha? Sabihin mo dahilan mo. Ano po kasi... Ano? Ay magsalita ka, Rhea! Aray! Samuel! Ang anak mo, Ate Delia, bakit parang sinasapian? Hindi siya sinasapian. Samuel anak, anong nangyayari sa'yo? Tama na yan! Samuel! Kaya mama, itigil niyo na po yan! Bakit, Rhea? Ano bang nangyayari kay Samuel?
Ha? Huwag kang makialam, hoy Cynthia. Father, hindi ko na po muna itutuloy ang pagpapabless sa inyo. Pasensya na po. Hindi mo ba kailangan ng tulong sa anak mo, Ay, hindi Delia? na po. Pasensya na po kayo. Salamat din po sa oras ninyo. Ay, sige na po. Sige, mauna na kami. Yan si Delia. Ang hilig mamuna sa iba. Ay, pero yung anak niya pala may sira din. Yung nangyari kanina. Ay, hindi maintindihan kung nasisiraan ba ng ulo yang si Samuel o kaya sinasapian. Ay, hindi rin malabong sinasapian nga. Hindi porket taong simbahan niyang mag-inang yan malayo na sila sa ganyang bagay. Hoy! Anong pinagsasabi niyo tungkol sa anak ko? Ay, ayan na pala si Ate Delia. Ay, Ate Delia, ano ba talagang nangyayari sa anak mo? Naguguluhan na kami. Abay, bakit? May magagawa ba yung pagchichismis? Concern lang talaga, ha? Hindi naman kami nagchichismis. Concern lang talaga. Concern bang tawag dyan? Kung ano-anong hinala nyo tungkol sa anak ko. Bakit Ate Delia? Hindi mo ba ginagawa to? Ikaw nga ang pinakamalakas mag-chismis dito sa village natin. Tapos ngayon, aakto ka na para bang galit na galit ka sa mga chismosa? Impacta ka ba? Impacta! Aray ko. Ma, tama na. Hayaan mo na. Anong hayaan? Pinupuksa ng babaeng yan, yung kapatid mo. Ikaw na babae ka, ha? Abay, plastic ka rin, ano? Pag magkaharap tayo at magkatismisan, ikaw pa ang gumagatong. Pero ngayon, parang magkaaway tayong dalawa. Baka nakakalimutan mo! Ano? Kumakain ka sa bahay. Baka ipaluwa ko yon sa'yo. At baka nakakalimutan mo rin. Suot mo yung malaking rosaryo sa liig mo. Paano ba naman kasi? Piling perfect ka. Sira din naman pala ang anak mo. Grabe kung makaosyoso sa buhay ng iba. Hindi naman pala Hoy, perfect. tama na ha. Tatamaan ka talaga sa akin, Cynthia. Huwag kang umakto na parang hindi ka naging chismosa. Parehas lang naman tayong dalawa. Ang ugali mo, balimbing. Mabait ka lang kapag kaharap ako. Kapag may kailangan ka. Kapag nakatalikod ako. Kung ano-anong sinasabi mo sa ating dalawa. Aba, ikaw ang basura. Sandali lang. Oy, Rhea, hawakan mo muna itong rosaryo ko. Ay, Panginoon ko, patawarin nawa ako ng Diyos sa gagawin ko. Halika rito, babae ka! Anong sinasabi mo? Aray ko, bitiwan mo ang alit! Kala mo, ha? Ito! Aray! Talagiya ka! Kung ako basura, ikaw basurahan! Ano ba? Aray! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, Cynthia! Dali ka! Babae ka! Walang iya ka! Mas basura ka! Walang iya! Hindi mapigil ang pagsasabunutan ng dalawa. Wala nang magawa si Rhea kundi awatin ito. Nang maawat niya ang kanyang inay, hindi na sila tumuloy sa bilihan ng ulam. Bumalik sila sa bahay pero tuloy pa rin ang pag-iingay ni Delia. Bagay na pinagpapasensya na lang ni Rhea. Nagpasuklay pa ng buhok sa kanya ang ginang habang ginagawa nila ito. Nakatingin sila sa bintana. Nakikita nila ang mag-amang Wally at Kian na nagbabanding habang si Wally naman ay tumutugtog ng gitara. Ma, tingnan mo sina Kuya Wally at Kian, oh. Mukhang nagkaayos na sila. Wala akong pakialam sa mag-amang yan. Parehas naman sila. Dahil hindi sila nagsisimba at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Masusunog sila sa impyerno balang araw. Grabe ka naman, Ma. Judgmental ka masyado. Mukha namang hindi sila masamang tao. Malay mo, may malalim na reason pala kung bakit naging lasinggero si Kuya Wally. Tapos si Kian naman, ganun din. Kung bakit mahilig siya sa mga parang demonic na music. Ganun pa rin yun. Kahit anong pinagdadaanan mo, hindi ka dapat kumakapit sa mga ganoong bagay. Ma, hindi mo po ba nararamdaman yung nararamdaman ni Kuya Wally? Noong ipinagsabi mo sa mga kapitbahay na sumasamba sa demonyo si Kian? Ay bakit? Anong gusto mong palabasin, ha? Parang ganun na rin no, yung
pinagdadaanan mo, di ba, Ma? Hindi. Kasi totoo naman yung kay Wally. Kung yung sa akin, hindi yung totoo. Paano kung mas malala pa pala sa sinasapian si Kuya? Yan ka na naman, Rhea. Huwag kang ganyan sa kapatid mo. Sinasabi ko lang po yung totoo, Ma. Ayaw niyong maniwala sa akin eh. Tama na yan, ha? Yung pagsusuklay-suklay mo sa buhok ko. Tama na. Ako na. Kaya ko na. Ma, sabing ako na. Wala nang nagawa si Rhea kundi iabot kay Delia ang suklay. Kukumbinsin pa sana niya ito, pero mukhang hindi na ito interesado. Dumiretso na ito sa kusina. Kinagabihan, hindi makatulog si Delia. Nakaramdam siya ng pag-aalala kay Samuel dahil sa mga nangyayari. Naisipan niyang bumangon para pumunta sa kwarto nito. Pagdating doon ay medyo nakaawang pa ang pinto, kaya mabilis lang siyang nakapasok. Nakatayo si Samuel at para bang hindi alam na pumasok ang kanyang ina dahil hindi man lang ito lumingon. Nilapitan ito ni Delia at kinausapa. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Nakatulala ka lang dyan. Anak, Samuel, hindi mo ba alam na nandito ako? Hindi ako makatulog kasi iniisip ko na baka may kung anong nangyayari sa'yo. May naging problema ka ba noong pumunta ka ng probinsya? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Samuel, humarap ka nga rito. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan na itsura mo? Samuel, anak, ikaw pa ba yan? Ay, teka, anong nangyayari? Bakit naging alimaw ang anak ko? Gutom ako. Nagugutom ako. Ay, bitawan mo ko, Samuel! Bitawan mo ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ma? Anak! Rhea! Tulungan mo ko! Kuya! Huwag! Nanay natin yan! Kuya! Anak! Aray ko! Nagugutom ako. Nagugutom ako. Saglit lang, Ma. Ano ba pwede kong ihampas? Heto. Kuya, pasensya na. Rhea! Ay, Rhea, tama na! Kapatid mo yan! Rhea! Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Rhea, tumakbo na. Diyos ko, baka mambiktima siya ng iba. Habulin natin. Kumuha ka ng tali. Eto po, Ma. Tara na, habulin natin ang kapatid mo. Opo. Sinubukang habulin ni Delia at Rhea si Samuel, pero napakabilis nito at hindi nila naabutan. Hinanap din nila sa kapitbahay, pero wala pa rin. Hindi pa rin nila ito nahahanap. Nang madaling araw na mga bandang 3:00, bumalik si Samuel na may dugo ang bibig. Sinubukan itong kausapin ng kanyang ina at ng kapatid, pero hindi sila pinapansin. Dire-diretso lamang itong pumasok ng kanyang kwarto. Nang sumapit na ang umagay, maagang lumabas si Delia at Rhea para mamalengke. Pero sa bungad pa lamang ng kanilang village, naabutan nilang nagkakatipon ang mga tao. Nagtanong-tanong naman sila sa mga naruroon kung ano ang nangyayari. Nando, ano ba nangyayari? Oo nga, Kuya Nando. Bakit ang daming tao dito? Mukhang may kinalaman kayo sa nangyari, sabi ng mga tao rito. Ano? Kuya, anong kinalaman namin dyan? Hindi nga namin alam kung anong nangyayari dito. Bahala na silang kumausap sa inyo. Sige na. Ha? Ano raw?
Bakit naman nadamay tayo? Hindi nga natin alam kung anong meron dito. Hayaan mo na, Ma. Dito mo gamitin ang pagkausyosera mo. Ay, halika. Dito tayo sa unahan, anak, nang makita natin. Ma? Si Kian? Ay, Diyos ko po. Anong nangyari sa anak ni Wally? Wakwak ang katawan. Kasalanan mo! Anong kasalanan mo? ko? Wala akong alam sa nangyari sa anak mo. Kagabi, may nakakita na may lumabas na malaking bulas ng aso sa inyo. At nakita mismo ng mga mata ko na siyang pumatay kay Kian. Ano? Ay, anong sinasabi mo? Walang aso sa bahay namin. Magmamaang-maangang ka pa. Ang anak mo mismo ang aswang. Nakita ng anak ng isang kapitbahay natin kaninang madaling araw na yung malaking bulas ng aso unti-unting naging tao at walang iba kundi si Samuel yun. Tama si Cynthia. Kasalanan mo! Dahil si Samuel ang pumatay sa anak ko! Nag-aalaga ka ng isa aswang! Aswang ang anak mo! Hindi totoo yan! Hindi totoo na aswang ang anak ko. Mga kapitbahay, huwag kayong maniwala dyan kay Wally. Gumagawa lang yan ng kwento. Alam nyo naman na nababaliw na yung lalaking yan dahil wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang uminom ng alak. Gumagawa lang siya ng kwento. Baka nga siya pa ang pumatay sa anak niya! Ano nga ka pumatay sa anak ko? Ikaw! Napaka-religyosa mo pero maldita ka! Nahihibang ka na ba, ha? Binabali mo ang katotohanan! Totoo mga sinasabi ng mga tao rito! Ay, pinagbibintangan mo tong anak ni Kuya Wally na demonyo dahil lang tungkol dun sa mga lyrics na kinakanta niya. Pero mas masahol pa naman pala kay Kian ang anak mong yan dahil isa siyang aswang! Baka nga ang anak niyan ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga bata rito noon. Pinagbibintangan lang ang anak ni Wally para hindi sila mabuking. Oo nga, hindi malabong mangyari yan. Ang sabi ng mga matatanda, may mga aswang din daw na kayang magbigay ng sakit. Hoy, tama na ha? Tama na! Hindi aswang ang anak ko! Manahimik! Yung mga taong nambibintang sa anak ko, sila yung mga sinungaling. Pagbabayarin kayo ng Diyos sa mga ginagawa nyo! Ay, kung makapagsalita ka naman parang wala kang kasalanan sa Diyos. Ikaw nga dyan ang numero 1 usyosera, chismosa, at mapanghusga. Kinakarma ka na sa ginawa mo sa anak ni Wally! Tama na! Nay! Arte-arte! Iiyak-iyak! Hoy, Rhea! Gaano niyo nakatagal tinatago si Samuel, ha? Kaya ba matagal siya sa probinsya para itago ang pagkaswang niya? Baka mamaya pare-parehas pala kayong aswang sa bahay. Tama na po. Hindi ko po masasagot ang mga tanong ninyo. Hindi ko po alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kuya Wally, ako na po ang humihingi ng tawad sa ginawa ng kapatid ko. Hindi niya rin po alam yan dahil nawawala siya sa sarili niya kapag nagiging aswang siya. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin po namin ang lahat ng ito. Pagkasabi doon, tumayo na si Rhea pauwi ng kanilang bahay. Hindi niya kayang kausapin ang mga tao tungkol sa nangyari. Pagdating sa bahay ay naabutan niya si Delia na nag-iimpake ng mga gamit habang umiiyak. Si Samuel naman ay nakaupo sa sopa na para bang wala sa sarili at parang walang emosyon. Pinatulong na siya ng kanyang ina sa pag-iimpake dahil nagdesisyon na pala itong umalis sa lugar na yun nang maayos na ang mga gamit. Saka sila dumaan sa likod gamit ang kanilang kotse. Sinikap nila na walang makakakita sa kanila. Habang nagmamanihoy, hindi pa rin mapigilan ni Delia ang umiyak. Diyos ko, bakit naman ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Araw-araw naman akong nagro-rosaryo. Linggo-linggo akong nagsisimba. Nagbibigay pa ako ng donasyon sa simbahan. Nay, huwag na po kayong umiyak. Baka mabangga tayo. Ang mahalaga,
aalis na tayo. Kasalanan ko ba, anak? Kung anong nangyayari? Kinakarma na ba talaga ako? Nay, wala pong may gusto nang nangyari. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ako po ang may kasalanan sa mga nangyari. Kaya dapat ako ang sisihin dito. Patawarin niyo ko. Anak, ano ba kasing nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan ka? May nakilala po ako isang tao sa probinsya. Miyembro ng isang kulto. Tapos, sumali ka, kuya? Ganun na kaya. Kasi sinabi ng tao na yan, kapag sumali ako sa kulto nila, lumahok sa mga itim na ritual, magiging matalino ako. Pero anak, matalino ka naman, hindi ba? Sobrang nahihirapan po ako sa law. Kasi hindi yun ang gusto kong course. Hindi ba, Rhea? Alam mo talaga kung anong gusto ko. Fine arts ang gusto mo. At ang pagiging musikero ng mga rock song. Yan ang hilig mo, kuya. Pero dahil gusto ni Mama na mag-glow ako para maipagmalaki niya ako sa mga kakilala niya, sinunod ko ang lahat ng yun. Kahit hindi ko naman gusto. Anak, yung pagsali mo ba sa kulto para tumalino ka, yun ba ang dahilan kung bakit naging aswang ka? May kapalit po kasi ang itim na ritual. Kapag kahit isang proseso na nagkamali, ganito ang magiging epekto. Nagigising na lang ako ng ganito. Akala ko nung una, hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Kaya umuwi ako. Pero habang tumatagal, nagiging aswang ako. At tuluyang nagpapalit ang anyo. Hindi ko ginusto maging ganito ako. Hindi, anak. Ako ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Ma, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala namang nag-expect na magkakaganito si kuya. Ang isipin na lang po natin ngayon kung paano masusolusyonan ang lahat ng nangyayari. Saka, baka kaya pa nating maipagamot si kuya at bumalik siya sa dati. Hindi na nagsalita pa si Delia sa sinabing iyon ni Rhea. Nagpatuloy lamang sila sa pagbabiyahe at bawat isa sa kanila ay nag-iisip kung ano ang gagawing paraan. Nang makarating sila sa malubak na daan ay hindi inaasahang naplat ang gulong ng kanilang kotse. Lumabas si Delia at Samuel para ayusin ito. Dala ang mga pangkumpuni. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aayos, may tumigil na sasakyan sa tabi nila. Bumaba ang driver nito, saka lumapit sa kanila. Yun ay walang iba kundi si Father Rodrigo. Na-flat ang gulong ninyo, Delia. Opo, pero malapit na itong matapos. Nabalitaan ko nangyari sa inyo. Pero saan kayo pupunta? Hindi ko pa po alam kung saan, Father. Ayoko ring makitira sa mga kamag-anak ko dahil nga sa sitwasyon namin. Eh di dun muna kayo sa kumbento. May silid doon na hindi nagagamit. Pero Father, alam niyo na po ang sitwasyon ko. Baka mamaya magkagulo pa. Iho, sa panahong ito na may pinagdadaan ng pagsubok ang pamilya ninyo, eh mas lalo kayong dapat na lumapit sa Diyos. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Kesa kung saan kayo pumunta, hindi kayo makatatakas sa panghuhusga ng mga tao kahit saan kayo pumunta. Pero sa akin, gagawin ko ang lahat para ipagtanggol kayo sa kanila. Father, nakakahiya naman po. Delia, habang nandoon kayo sa kumbento, ay magpapatawag tayo ng magagaling na espiritista at manggagamot para gumaling si Samuel. Walang imposible sa pananalangin at gawa. Pagsasamahin natin ang dalawang yan,
Pero Father, hindi na po ako gagaling. Huwag mo munang pangunahan ng mga bagay-bagay, iho. Salamat po, Father. Hindi na nga namin alam kung saan pupunta ngayon. Wala rin po akong pera para bumili ng property sa malayong lugar na walang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi iba ang turing ko sa inyo dahil kayo'y parang mga anak ko na rin. Sige na, pag naayos nyo na yan, pumunta kayo sa likod ng kumbento at hihintayin ko kayo doon. May shortcut papunta doon na hindi nyo kailangan dumaan sa village ninyo. Sige po, Father. Maraming salamat po talaga. Mga ilang saglit lang ay naayos na nila ang gulong ng sasakyan. Nauna nang umalis si Father Rodrigo at sila naman ay sumakay ng sasakyan para pumunta sa kumbento. Nag-iingat silang mabuti. Dumaan sila sa isang shortcut na malayo sa village para walang makakita sa kanila. Pagdating sa kumbento nasa may pinto na si Father, nag-aabang pagdating nila. Maingat silang pumasok sa loob. Pinatuloy sila ng isang katiwala ni Father sa isang silid na nasa ikalawang palapag. Malawak naman ang kwartong iyon, sakto naman para sa kanilang tatlo. Father, ang laki naman ng silid na ito. Saktong-sakto para sa amin. Oo nga po, Father. May sariling lutuan na rin to at meron na ring banyo. Ang silid na yan, pinagawa ko talaga para sa mga pamilyang nawala ng bahay at kailangan ng pansamantalang tirahan. Sa ngayon, kayo muna ang nangangailangan yan. Tama nga kayo, Father. May posibilidad na gumaling ako sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tulong sa mga espiritista at manggagamot. Pero di po ba, may posibilidad din na hindi ako gumaling. Paano kapag nangyari yun? Gusto ko pong malaman kung mananatili ba kami rito o hindi. Naiintindihan ko, iho. Kung hindi ka talaga gagaling, kailangan ninyong lumayo sa mga tao. Ikukonsidera natin ang paghahanap ng lugar na malayo sa mga tao. Parang ang hirap naman nun, Father. Ayun po talaga ang gusto kong mangyari. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala ron. Basta sa ngayon, manatili lang kayo rito. Ako na rin ang bahala sa mga pagkain ninyo. Dadalhan ko na lang kayo ng pwede ninyong lutuin dito. Father, salamat po talaga ng marami. Ginagawa niyo po ang lahat para sa amin. Napakabuti niyo po, Father. Ay, walang anuman. Kung ang Diyos ay nasa lupa, ganoon din ang gagawin sa inyo. Ginagawa lang akong instrumento ng Diyos para protektahan kayo at patuloy na mabuhay. Sa ganoong paraan ay mababago at maitatama ninyo ang pagkakamali ninyo na naging dahilan para sumapit kayo sa ganyang sitwasyon. Sa sinabing iyon ni Father Rodrigo ay napaisip si Delia. Alam niya kasing karma niya ang mga nangyari. Samantala, ginugol na lamang nila ang maghapon sa silid na yun sa pagbabasa ng Biblia para lumakas ang loob nila sa mga nangyayari. Kinagabihan, tinalian nila ng maigpit si Samuel para hindi ito makapangbiktima at makalabas ng kumbento. Nagtabi din sila ng sariwang dugo at karne ng baboy para kainin ni Samuel. Magkatabing natulog ang mag-ina at bandang alaunay nagising sila para usisain si Samuel dahil may narinig silang kaluskos. Pero pagdating nila doon ay wala silang nakita. Ay, Diyos ko. Ang higpit na nga ng pagkakatali natin, hindi ba, Rhea? Hindi ko nga din po alam kung paano siya nakalabas at saan siya dumaan. Doon yata, anak. Tingnan mo yon. Lumusot siya doon. Gagawin niya pa rin ang lahat para makahanap ng bibiktimahin. Hindi to pwede, Ma. Delikado. Yun din ang iniisip ko.
Kapag may nakakita sa kanya sa labas, baka magka-idea ang mga tao na nandito tayo. Ma, kailangan natin siyang hanapin bago pa siya makalayo ng tuluyan. Oga, anak, tara na. Ma, mukhang si Father yun. Sige na, pagbuksan mo, bilisan mo. Father! Kumusta si Samuel? Kanina ay may narinig akong malakas na kaluskos, kaya pinuntahan ko kayo rito. Baka may kung anong nangyari sa inyo. Nawawala po siya, Father. Nakalabas sa loob ng kumbento. Pero mukhang hindi pa naman po siya nakakalayo. Aba, kung ganon hanapin natin. Baka mamaya may mabiktima na naman. Yun nga po ang gagawin namin nitong si Rhea. Aba, isasamahan ko na kayo. At baka kung anong mangyari sa inyo sa paghahanap kay Samuel. Sige po, Father. Ay, sige, Father. Maraming salamat. Lumabas silang may dalang flashlight kasama si Father Rodrigo. Masukal at makitid ang likod ng kumbento. Kaya nahirapan sila sa paghahanap. Wala silang pinalampas, bawat parte ay sinuyod nila. At baka makita nila doon si Samuel. Nagbabaka sakaling nandoon ang binata. Nang makarating sila malapit sa village ni Delia, may narinig silang malakas na pag-angil na tila ba nagtatago sa kasukalan. Pinuntahan nila ito at nakita nila si Samuel na hawak ang isang bata. Winawakwak ang dibdib nito. Unti-unting dinudukot ang mga lamang loob at para bang patay gutom na kinakain. Ay, Diyos ko. Ito na nga bang sinasabi ko? Ma, may nabiktima na naman. Anong gagawin natin? Delia, kunin na natin siya at ibalik sa pagkakatali bago pa may makakitang ibang tao at makapambiktima siya. Tanikala na ang igagapos natin sa kanya para di siya makawala. Ako na pong bahala, Father. Ay, sige po, dyan na po kayo. Sasamahan na po kita, Ma. Hindi. Dito ka, anak. Ako ang bahala. Anak. Huwag mo ko sasaktan. Nanay mo ko. Umuwi na tayo. Ma! Delia! Father, puntahan po natin si Mama. Tama, Iha. Tara na! Bitiwan mo ko, anak! Bitiwan mo ko! Iho! Nanay mo yan! Samuel! Father! Rhea! Ito ang asin! Magsaboy ka sa likod niya para manghina siya! At pagkatapos, saka natin siya tatalian! Opo! Ihagis ko na! Saluhin mo! Anak, dahan-dahan! Baka masaktan ang kapatid ko! Opo, Ma! Ako pong bahala! Natumba na siya! Ito ang tali! Talihan niyo na! Oo, Father! Tulungan mo ko! Rhea! Opo, Ma! Dito ka sa braso niya! Ako bahala sa paa niya! Opo! Ayan, okay na to, anak. Bilisan niyo nang umalis dito bago pa tayo makita ng iba. Opo, Father. Anak, alalayan mo ko. Opo, Ma. Aalalayan ko na rin kayo. Nagtulong-tulo ang mga tao sa pagbubuhat kay Samuel para maibalik sa kumbento. Si Rhea naman ay palingalinga at may nakita siyang nakasilip sa likod ng isang puno. Kaya nakiusap siyang bilisan na nila. Pagdating sa loob ay tinalian ng tanikala ang katawan ni Samuel. Niglagyan ito ng laka para hindi basta-basta makaalis. Pagsapit ng alas 5 ay bumalik na ito sa dating anyo.
kaya inalis na nila ang tali. Kinaumagahan, mga bandang 8:00 narinig nilang nagkakagulo ang mga tao sa labas. At ilang saglit pa'y kinatok nila si Father Rodrigo. Agad naman itong pinagbuksan. May maliit na silid sa katabi. Pumunta muna kayo roon para magtago. Bakit, Father? Ano bang nangyayari? Parang may gulo sa labas. Kagabi, may nakakita sa atin at kay Samuel at ipinamalita ito sa buong village. Anak din ni Nando yung nabiktima niya, kaya galit na galit si Nando. Padre, anak ni Nando yung nabiktima ko. Ganoon na nga, kaya magtago kayo. Wala akong alam sa mga ginagawa ko. Tuwing gabi, kapag nagpapalit ako ng anyo. Pero, bata po yung nabiktima ko. Dapat ako managot. Anak, hindi. Hindi mo kasalanan yun. Dahil hindi mo alam. Oo nga, kuya. Sikapin na lang natin na huwag nang maulit mamayang gabi. At sa mga susunod pa. Sige, Father. Magtatago na po muna kami doon sa sinasabi ninyo. May daan doon sa likod ng cabinet na yon. Pakilak na rin ang pinto. Opo. Tara na, mga anak. Nandiyan na sila, anak. Mukhang nakapasok na sila sa loob. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Opo, ma. Ano ba naman kayo? At pumasok pa talaga kayo sa loob ng kumbento? Dahil sigurado kami na tinatago nyo lang siya. Ang aswang na pumatay sa anak ko. Hindi kami alis dito hanggat hindi namin siya napananakot. At ang pamilya niya! Tama! Dapat mapaalis na yung aswang na yan dito! Teka! Kahit nagalugarin ninyo itong buong kumbento, ay wala sila rito. Pwede ba? Umalis na kayo. Kapag nakita ko sila, isasabihin ko na managot sila sa ginawa nila. Dapat lang! 2 buhay ang nawala dahil sa aswang na yan. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Pagkasabi ni Father Rodrigo noon ay nagsialisa na ang mga tao. Nang masigurado ng pare na nakalabas na ang mga tao, saka siya pumasok sa loob at inusisa ang mag-ina. Sinabi niya, habang hindi pa nagagamot ang pagkaaswang ni Samuel, kailangan itong ikulong at tiyakin na hindi makakawala dahil marami pang nabibiktima. Kinagabihan, panggabing misa ni Padre, umaten si Delia at Rhea habang nakalagay ang itim na belo at may face mask sa mukha para hindi makilala. Mga kapatid, ang sabi sa Biblia, ang anak ng tao ay darating na parang magnanakaw. Sa pagkakataong hindi inaasahan, kaya sinasabi ko sa inyo. Anak, sigurado ka ba? Itinali mo ng maayos ang kapatid mo, ha? Pagkatapos niyang kumain. Opo, inay. Sigurado po ako, hindi siya makakawala doon. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-focus na lang po tayo sa mensahe ni Father. Hindi ko maiwasang mag-alala. Ayoko nang maalala ang mga nagiging biktima ng kuya mo. Huwag ka na mag-alala, Nay. Hindi na yun mangyayari. Teka, anak. Narinig mo ba yon? Oo, ma. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana. Tago tayo! Tago tayo! Diyos ka! Anak! Anak! Wala siya! Naku! Ano nangyari? Father, anong gagawin natin? Nakawala siya! Nakita siya ng mga tao! Kailangan ulit natin siyang igapos. Makikisuyo ako sa mga sakristan. Ako na ang bahala. Hindi! Huwag mo siyang ipagkatiwala sa ibang tao, Father. Ako nang bahala sa kanya. Anak, anong gagawin mo? Ako nang bahala kay Kuya Ma. Anak, huwag! Mukhang hindi mo siya kaya ngayon. Malakas siya! Kuya,
Huwag kang magwala dito. Sumama ka sa akin. Doon tayo dadaan sa likod para walang makakita. Nagugutom ako. Nagugutom ako. Kuya, bitiwan mo ako! Kuya, bitiwan mo ako! Anak! Father si Rhea! Sinakpan ni Samuel! Diyos ko! Kuya! Teka! May asin nga pala sa ilalim ng pulpito! Kukunin ko lang! Enrico! Kuya! Anak! Tama na! Kapatid mo yan! Tama na yan! Kuya, tama na! Father! Father! Ito na! Ito na! Isasaboy ko na! Yeah! Nakatakbo na ang aswang! Ano? Ma, puntahan niyo si Kuya. Nakita ko sina Kuya Wally. Mukhang may pinabalak sila. Baka patayin nila si Kuya. Ano? Huwag na kayong mag-alala. Dito na muna ako sa loob. Ayos lang ho ako. Anak, sigurado ka ba? Opo, Ma. Bilisan niyo na ho. Si Kuya. Kahit nang hina dahil sa mga sugat na natamo ay pinilit ni Rhea na makabangon at umupo muna. Si Delia naman at Padre Rodrigo ay lumabas para hanapin si Samuel. Paglabas nila ay nakita nilang hawak ni Wally at nando si Samuel, akmang susunugin dahil may apoy doon. Sinusubukang tumakbo ni Delia para puntahan ang anak, pero napigilan siya ng mga tao doon. Pati si Padre Rodrigo ay sinugod na rin, pero natigilan din sila kaya wala silang nagawa. Si Delia naman ay pinilit na magpumiglas sa mga kamay na may hawak sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo ko! Huwag niyong pakakawalan ang babaeng yan at ang paring yan. Tinagon lang aswang. Oras na para managot ang aswang na ito sa ginawa niyang pagpatay sa dalawang buhay. Wag! Wag mong susunugin ang anak ko! Hindi ako umangalong. Pinabarangay mo kami ng anak ko. Ngayon, huwag ka ring aangal sa gagawin ko. Nando! Ibuhos mo na hanggang sa katawan ng aswang! Wag! Wag ang anak ko! Wag ang anak ko! Sige na, Nando! Bilisan mo na! Wag! Wag! Ibuhos mo na! Wag! Ma, anong nangyari? Ang kuya mo, anak! Sinunog nila ang kuya mo! Pigilan niyo siya! Ano? Huwag! Ang kuya ko! Huwag niyo sunugin ang kuya ko! Hindi! Bitiwan niyo ako! Anak! Kuya! Kuya! Tuluyan nang nasunog si Samuel. Wala nang nagawa si Rhea at Delia kundi umiyak na lamang nang walang tigil. Si Padre naman ay patuloy lang silang pinapatahan. Dinala sa ospital si Rhea dahil sa mga sugat na natamo nito, at sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang kanyang kondisyon. Makalipas ang ilang araw, lumabas na sila ng ospital. Naisipang pumunta ni Delia sa bahay ni Wally para makausap ito. Naabutan niya itong naglilinis ng picture frame ng namatay na si Kian. Anong kailangan mo rito? Wally, patawarin mo na ako. Saan pa? Wala na si Samuel. Nakamit na ng anak ko ang hustisya. Dahil hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa'yo sa ginawa ko noon sa anak mo, hinusgahan ko siya at sinira ko ang pagkatao niya sa mga nakakausap ko at sa mga kapitbahay natin. Masipag ka lang mag-osyoso sa buhay naming mag-ama. Pero hindi mo alam ang totoong kwento namin. Si Kian, ginagamit niya ang pagbabanta niya at ang musika
para makapag-aral at makatulong sa akin sa mga gastusin sa bahay. At ako naman, palagi akong umiinom ng alak para mabawasan yung kimot sa aking dibdib. Dahil hindi ko pa rin makalimutan ang pagkawala ng asawa ko. At ang anak ko naman, ginagamit din ang rock music na pang-demonyo. Sabi mo, dahil sa ganung paraan lang niya na ilalabas ang galit niya sa mga nangyayari sa amin. Tama ka. Hindi ko inalam ang mga bagay na yon. Basta na lang ako nakialam. Isa kong hilaw na mananampalataya na kunwari mabait, relihiyosa, pero mapanghusga at tinatapakan ng iba. Hindi ko naisip na pwede palang mas maging malala ang buhay ko kaysa sa mga taong hinuhusgahan ko. At gano'n na nga ang nangyari sa anak ko. Naturingan ka pa man din na nakasuot ng malaking rosaryo sa iyong liig. Pero yung ugali mo, okay na yun. Ang mahalaga, napagtanto mo na yun. O hindi lang masama ang hindi magpatawad. Hindi talaga kita patatawarin. Pero pinapatawad na kita. At siguro, magbabalik loob na rin ako sa Panginoon. Salamat, Wally. Pero hindi sa simbahan kung saan ka nagsisimba. Maghahanap din ako ng tamang simbahan. Yung hindi nakikita ang pagmumukha mo. Dahil maaalala ko lang ang ginawa mo sa pamilya ko. Kaya huwag ka magpasalamat. Sana'y tuluyang ka magbago. Sana'y seryoso na yan. At huwag mo nang gawin sa iba ang ginawa mo sa anak ko. Kahit gaano'y gumaan ang pakiramdam ni Delia dahil sa mga sinabing iyon ni Wally. Pinatawad niya rin ang kanyang sarili at humingi din siya ng tawad kay Nando na namatayan din ng anak dahil kay Samuel. Nang sumapit ang araw ng linggo, gumayak si Delia at Rhea para magsimba. Natanaw pa rin nila ang mga kapitbahay na may sari-sariling buhay pero hindi na nila ito pinapansin. Nag-focus na lamang sila sa paghahanda ng kanilang sarili para pumunta ng simbahan. Ang ganda ng simbahan ngayon, Ma. Bagong pintura. Dahil yun sa donasyon mo. Hay nako, Rhea. Ginawa ko lang yun para sa Panginoon. Nagbago ka na talaga, Ma. Ate Delia, Oh, Cynthia. pwedeng makitabi? Oo naman. Ate Delia, sorry hindi ako naging tapat sa'yo. Nung magkaroon ka ng kaaway, mas kinampihan ko yung kaaway mo. Hindi kita nadamayan sa panahon na kailangan mo ng kakampi. Ano ka ba, Cynthia? Okay lang yun. Kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari ang mga yun. At tama lang na silang kinampihan mo. Pero nung mga panahon na kailangan ko ng kakampi, nasa tabi kita. Pero ako, hindi ko nagawa yun sa'yo. Huwag mo na yung isipin, Cynthia. At mali rin naman ang ginawa ko. Ang hilig ko kasing makiusyoso. At saksi ka kung paano ko sinira ang ibang tao. Hindi ko naisip na mas malala palang meron sa buhay ko. Narealize ko lang ito nang huli na ang lahat. Nang hinahabol na kami ng mga tao. Ganun pala ang pakiramdam ng ipinagtatabuyan ka. Pero wala akong nagawa. Kasi totoo naman ang mga paratang nila sa akin. Hindi kagaya ko na puro lang bintang. Ang mahalaga, Ate Delia, na-realize mo na. Oo, Cynthia. Magbabagong buhay na talaga ako ngayon. Ay, siya nga pala, Ate Delia. Oh. May ichichika Ay, ako sa'yo. ano ba yun?
Mga kapatid, Ay, ate, mamaya na lang pagkatapos ng sermon. O siya, sige. Hihintayin ko yan. sa pagsisimula ng misa natin, ay gusto kong buklatin ninyo ang inyong mga dalang Biblia sa Mateo 7, versikulo 3 hanggang 5. Bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo naman napapansin ang trosong nasa iyong mata? Mga kapatid, ang nais ko lang sabihin dito ay huwag tayong mangusga ng iba hanggat hindi pa tayo tuluyang malinis dahil sa bandang huli, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humatol sa atin. Sa pagkakataon na yun, tuluyan ng nalinawan ang isip ni Delia at nagtuloy-tuloy ang kanyang pagbabago. Kinaya ni Rhea kahit sila lang na mag-ina ang magkasama. Minsan talaga, may mga pangyayaring hindi natin akalaing mangyayari. May mga matutuklasan tayo na hindi natin inaasahan. Ang mga nangyari ay parang karma na rin kay Delia. Mahilig din siyang manghusga ng anak ng iba at di niya alam mas malala pala ang sa anak niya. Gaya ng sabi ni Father, walang pwedeng humatol sa atin kundi ang Diyos lang. Kaya wag sana tayong maging kagaya ni Delia. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, nais muna naming i-shoutout sina Jessica Roas, Merly Herbulingo, Yan Shai, o Yishan Sky. Pa-shoutout naman po Dark Shadow at maraming salamat po sa napakagandang story. Kapupulutan po ng aral at isa ng pagmamahal sa bawat isa at pamilya at pananampalataya sa Diyos. God bless po sa buong team. Mula po naman kay Maria Katrina Romero. Shoutout din po kay Lydia Lopez, Ordesa Alihano, galing po naman sa Singapore. Angelito Lawag, Gemma David, salamat daw at may bago. Kay Klang Klang, maraming salamat din po. Galing po naman kay Hazel Fiesta, nakakalungkot naman ang kwento Boss Dark Shadow. Huli na nang malaman ni Lara ang tunay na mama niya. Ang sakit po ng feelings. Shoutout din po kay Maria Elena Tabera, Lynn Buwalan. Minsan lang akong nakikinig kasi laging bitin ng story. Maraming salamat po, at least nakikinig pa rin po kayo. Honey Austria, pati aswang stories na papanahon ang nangyayari ngayon sa gobyerno, mga ganid sa pera. Maraming salamat po, Ma'am Honey. And kay Ma'am Rosemary or Ma'am Rosana Merelles at Bebe Baterbonya, ayan, BBN Baterbonya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito po sa inyong paboritong channel, Dark Shadow 101. Mga kwentong katatakutan at kababalaghan na pilit na tinatakasan ng mga taong minsang nakaranas ng dilim sa kanilang buhay. Dark Shadow 101.